understand, not everybody will like us. Amen? And not everybody will love us. As the saying goes, you cannot please everybody. Amen? May magandang ang kasabihan eh. You may be the sweetest strawberry, but sometimes there are people who hate eating strawberries. Kahit na pagkasarap-sarap mong prutas, meron talagang taong hindi mahilig sa prutas. Pagkabait-bait mo man, pagkatapat-tapat mo man, pagkagaling-galing mo man, kailangan natin tanggapin ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Hindi lahat ng tao mamahalin tayo. Amen? And we should learn to live with that difficult truth. We should not be affected by that fact. Amen? Huwag kang magagalit, huwag kang malulungkot, huwag kang madidepress dahil may isang tao o mangilan-ngilan na tao na ayaw. Amen? Because remember this also, my dear friends. Before some people hated you, a lot of people have hated and not liked our Lord first. Nauna si Jesus na kinamuhian at itinaboy ng napakaraming tao. Narinig nga natin sa ating kwento sa Ebanghelyo. Hindi daw nagustuhan ng mga tao yung turo niya. Nagtataka sila, nagtatanong, ano ba itong sinasabi niyang siyang tinapay ng buhay, ang katawan niya ay pagkain, ang kanyang dugo ay inumin? Hindi daw nila matanggap yon. Hindi nila gusto ang kanyang turo. Pero tingnan nyo naman, hindi nagalit ang ating Panginoon. Hindi nalungkot ang ating Panginoon. Hindi nagpa-apekto ang ating Panginoon. Patuloy pa rin siya sa kanyang pangangaral. Hindi siya tumigil sa kanyang misyon. Hindi siya sumuko. At ganyan din ang hamon sa atin. Do not give up. Do not surrender. Do not stop. Even if a lot of people would not like you or would not choose to love you. Amen? Remember these two reasons why we should not stop even if people will not like us. First, because through your life, you are blessing others. Tandaan mo yun. Huwag kang titigil, huwag kang susuko dahil sa buhay mo, may binibendisyonan ka. Dahil sa ginagawa mo, may pinagpapala. If you would stop, then the blessing would also stop. Remember, you are blessing someone that you do not know. Could you just imagine our Lord if He stopped, if He surrendered? Naiisip niyo ba? Kung nakundam ang ating Panginoon, kung nagpa-apekto siya dun sa mga bulong-bulungan, sinasabi ng ibang tao, sinabi niya, ayoko na nga, paala na nga kayo. Paano tayo? Paano ang ating kaligtasan? Ito sana, walang kaluluwa ang naliligtas ngayon. Pero nagpapasalamat tayo, hindi sumuko ang ating Panginoon. Kahit na ramdam niya, kahit na alam niya, ayaw siya ng iba. At unawain mo yon. Kahit na ano pang sabihin nila, mga salita lang yan. Amen? Words are just words. Ang chismis ay chismis lang. Ang salita ay salita lang. Pangin lang yan. Kung hindi ka magpapa-apekto, hindi ka paapektuhan. Kung hindi mo papabayaan na pumasok yan sa isip mo, sa puso mo, sa iyong damdamin, eh wala ka naman mararamdaman. Pagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo dahil may binibendisyonan ka. May nakakatanggap ng papala at grasya dahil sa ginagawa mo. Bayaan mo yung mga ayaw sa iyo. Amen? At second reason why you should continue and not stop even if a lot of people do not like you. Because remember, through your life, you are creating something beautiful. Kung titigil ka, kung magpapa-apekto ka, dahil sa ginagawa mo, bayaan mo yung mabuting ginagawa mo dahil sa ginagawa mo. May nakakatanggap ng papala at grasya dahil sa ginagawa mo. Amen? At second reason why you should continue and not stop even if a lot of people do not like you. Because remember, through your life, you are creating something beautiful. Kung titigil ka,
hindi makikita yung mabuti at maganda na pwede mong gawin sa buhay mo. Amen? Alam niyo po, nung nakabisita ako doon sa Paris, sa France, narinig ko yung kwento kung paano ginawa yung Eiffel Tower. Siguro halos lahat tayo, pag binanggit yung Eiffel Tower, alam natin kung ano yung itsura. Isa yan sa mga pinakasikat na monumento o binibisita sa buong mundo. Noong pong 1887, isa pong arkitekto ang nakaisip na gawin itong Eiffel Tower. Ang pangalan po niya si Gustave Eiffel. Hinahabol po para sa Science Fair ng 1889. Ang kanyang concept ito, ang kanyang naisip, gumamit mga bakal. Nung inuumpisa na pong tinatayo, ginagawa, alam niyo po, napakaraming Parisian, napakaraming tao na nakatira sa France. Nagsasabi-sabi, nagre-reklamo, ano daw yung kanyang ginagawa, napakapangit. Imagine that, when they were building the Eiffel Tower, it was being criticized. They hated the design. Hindi daw nakaakma sa ganda ng Paris. Pinoprotesta. Gusto po nilang sirain, pabagsak yung tinatayo na Eiffel Tower. Pero buti na lang, hindi po nakinig itong arkitekto. Pinagpatuloy po nila yung pagpapagawa ng Eiffel Tower. At pagkatapos pong magawa, tignan nyo naman, napakaraming tao ang namangha. Iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang bansa, bumibisita doon sa Paris, doon sa France, para lang makita yung Eiffel Tower. Bakit sumikat pa ang Paris? Dahil doon sa ginawa na dating kinamumuhian nila. Ang ganda po ng aral. Tandaan niyo po ito. Pag merong taong ayaw sa iyo, bakit ayaw ka niya? Kasi kamukha ng Eiffel Tower, hindi ka niya maintindihan. Yung mga bagay o mga tao na ayaw mo minsan, special yan. Obra maestra yan. At tandaan mo yon. Kung ayaw ka, kung kinamumuhian ka, kung sinisiraan ka, huwag kang titigil. Bakit? Kasi you are a work of art in progress. You are a masterpiece being made. Hindi ka gusto dahil hindi ka nila kamukha. Amen? Magugustuhan ka lang nila kung kamukha ka nila. Amen? Pero ang tanong ko po sa inyo, gusto niyo po bang kamukha yung ibang tao? Kung pangit sila, salamat na lang. Di po ba? Gustuhin mo na nakakaiba ka. Dahil yung pagiging iba mo, anong ibig sabihin? Mas maganda ka kaysa sa kanila. Mas gwapo ka kaysa sa kanila. Mas magaling ka. Mas mabuti ka kaysa sa kanila. Ayaw kanila kasi naiinggit lang sila sa iyo. Amen? Kahit na anong gawin po natin, buong buhay natin, anumang estado ng buhay natin, magkakaroon at magkakaroon tayo ng mga tao na hindi tayo maiintindihan. Magkakaroon at magkakaroon tayo ng mga tao na kung saan ayaw tayo. Di tayo mahal. Wala silang pakialam sa atin. Pero sana sabihin mo sa sarili mo, okay lang yan. Huwag kang magpa-apekto. Huwag kang susuko. Manatili kang nakangiti at masaya. Pagpatuloy mo yung magandang ginagawa mo. Dahil ang buhay mo ay isang pagpapala sa marami. At may maganda kang pwedeng ipakita at ipagmalaki sa maraming tao, lalong-lalo na sa Diyos. If people don't like you, don't stay. Huwag mong pagpipilitan ang sarili mo sa mga taong ayaw sa iyo. Amen? Kung ayaw ka, umalis ka. At hindi masama yun. Kasi kung hindi ka aalis, mananatili ka at ipipilit mong sarili mo sa mga taong ayaw sa iyo, wala kang mabuting magagawa. Matutuyo ka at baka ikamatay mo pa. Amen? Subukan niyo po ito. Araw-araw, yung inaalagaan mong halaman, murahin mo, sigawan mo, pagsalitaan mo ng masasakit, pagmasdan niyo po. After 1 week, after 2 weeks, kahit na dinidiligan mo yan, pero dahil pinagsasabihan mo ng masama, ano po ang makikita niyo, anong mangyayari? Matutuyo yan. Unti-unti, mamamatay yan. Pero subukan niyo po na
yung halaman na inaalagaan nyo, huwag nyo lang diligan pero kausapin nyo ng mabuti. Pagsabihan mo ng mga magagandang bagay, sabihan mo, ang ganda mo, mahal kita, huwag kang mag-aalala, iingatan kita. Pagmasdan nyo po, after 1 week, 2 weeks, mabilis lumaki yan. Lalabong, lalago, mamumunga. Amen? Kung yung halaman, minumura mo, malalanta, paano pa kaya yung tao? Di po ba? Kung kaya lang umalis ng halaman na nakakarinig ng masama, gagawin niya. Hindi po ba? Eh kung nga yung pusa na gala, pinapalo mo, hindi babalik yan doon sa bahay niyo. Kasi ayaw niya. Alam niya, ayaw siya. Dapat ikaw din na tao, kung alam mong ayaw ka, dapat ligtas mo din ang sarili mo. Amen? Ano pa ang dahilan para manatili ka sa mga taong ayaw sa iyo, sa mga taong hindi naniniwala sa iyo, sa mga taong hindi ka mahal? Sabi nga, if you stay with people that don't love you, you are like in an airport waiting for a ship. Kung nananatili ka sa mga taong ayaw sa iyo, para ka daw nasa isang paliparan, naghihintay ng bangka. Ibig sabihin, yung hinihintay mo, hindi darating. Kasi nga, hindi ibibigay sa'yo. Dahil ayaw ka, dahil hindi ka gusto, dahil hindi ka mahal. You don't have to stay. If you want, you can go. Just like the Lord. Ang ating Panginoon, inayawan din siya. Pinagsalitaan pa nga siya ng masama. Mismo na mga kamag-anak niya pag uwi niya doon sa bayan niya. Minaliit siya. Ano ang epekto? Narinig din natin, hindi daw siya nakagawa ng himala. Pero kahit na paano, nakapagpagaling. Pero nanatili ba siya? Pinilit ba niyang sarili niya? Hindi. Umalis siya. At pumunta siya doon sa mga taong nangangailangan sa kanya. Ganyan din sanang gawin natin. Kung ayaw ka, umalis ka. Pero, ito po yung tandaan nyo ha, kahit na lumayo ka, huwag kang titigil sa pagmamahal mo dun sa mga taong ayaw sa iyo. Kahit na umalis ka, huwag kang titigil na ipagdasal mo sila. Keeping your distance does not exempt you from loving them, from forgiving them, from praying for them. Hindi ko sinasabi na umalis ka at magtanim ka ng sama ng loob sa mga taong yon. Hindi ko sinasabing umalis ka at magkinkin ka ng galit sa iyong puso. Ang sinasabi ko lang, lumayo ka kasi hindi nakakatulong sa iyo yung pananatili mo sa mga taong ayaw sa iyo. Ayaw ka nga eh. At pag ayaw ka, wala kang magagawang himala kamukha ng ating Panginoon. Isa pang pero, bago ka umalis, siguraduhin mo, ito gawin mo. Subukan mong maging mabait at mabuti sa mga taong ito. Sabi nga, kill them with your kindness. Amen? And if kindness does not work, what should you do? Be more kind. Hindi lang yung maging mabait ka, maging mabuti ka. Subukan mo pa rin magmahal, magpatawad. Do your best. And then, if your best is not enough, ask the Lord for His grace. Do your best once again. But put a limit on it. Baka maubos ka. Ikaw ang kawawa. Amen? And the Lord understands. Because remember, there are other people who needs your goodness. Meron pa mga ibang tao na matutulungan mo. Meron pa mga ibang tao na nangangailangan sa iyo. Hindi lang ang mga taong yan. Tandaan niyo po yun. Sino man yan na may ayaw sa iyo, biyenan mo man yan, asawa mo man yan, yung anak mo na nagrebelde, mga katrabaho mo, kapitbahay mo, o mga kasama mo man nagsaserve sa church, sino man yan, kung ayaw ka, ginawa mo na ang lahat, kailangan mo tanggapin na hanggang dun na lang. Umalis ka, lumayo ka, pero pagdasal mo pa rin sila. You can love at a distance. Pero bakit lumayo ka? Hindi dahil wala kang pakialam sa kanila. Lumayo ka sa kanila kasi wala silang pakialam sa iyo. Amen? When you move away from people who don't like you, it's not because you don't care. It is because they don't
care about you. Amen? At alam mo, lumayo ka, umalis ka doon kasi sayang yung iyong kabutihan. Sayang yung himala na magagawa mo. At merong mga iba na makikinabang doon. Merong mga iba na mas makaka-appreciate doon sa iyong kabutihan, sa iyong pagkatao. Amen? At pag ikaw ay nasa isang environment, kapaligiran, na kung saan tinatanggap ka, minamahal ka, mamumunga ka, mabubuhay ka, at magiging ganap ang buhay mo. Why will you spend your life in misery if you have a choice to be with people who accept you? The choice is in our hands. Nasa iyo ang desisyon. Pero sana piliin mo agad dahil maiksi lang ang buhay. Amen? Yan po yung ating ipagdasal. Pagdasal natin yung mga taong ayaw sa atin. Kahit na nakalayo, paramdam natin pa rin yung ating pagmamahal, pagpapatawad sa kanila. Huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti. Dahil marami pa ang matutulungan mo at marami pa ang makaka-appreciate sa kagandahan ng iyong pagkatao. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus at tinapos mo mapakinggan itong munting aral ng ating Panginoon. Sana nihiling ko sa iyo, huwag mong kalimutan na mag-subscribe upang mapalago natin lalo itong channel na ito upang sa ganun ay mapakinggan din ng ating mahal sa buhay at ating mga kapwa. Kaya kung maaari, i-likes mo din itong video ito, i-share mo, mag-comment kayo, then wag lang kalimutan mag-subscribe, kapatid. Muli, maraming salamat and God bless you all.